Okay, it is good to be in the house of the Lord. Amen po. And today, we will continue our study in the book of Exodus, chapter 14. At I entitled our study today, Power Arrayed, Glory Displayed. So once again, Power Arrayed and Glory Displayed. I would like to encourage everyone to open your Bible to Exodus chapter 14. And we will be moving from one verse to another verse so that we may truly understand what the scripture is telling us. Now, it is my intense and humble desire to teach to you on the power of God displayed in our chapter study. My hope is that through God's kindness, all of us may see the immensity of His power that may lead us to a humble admiration and a humble adoration of Him. Yun lang po ang aking naisin na maituro po sa inyo na may katapatan ang sinasabi ng ating pag-aaral sa Exodus chapter 14 patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. At nang maintindihan natin ito ay magdulot ito ng kababaang loob sa atin at laki ng pasalamat sa kanyang kabutihan at katapatan po sa ating lahat. To the members of the church, I hope you have read Exodus chapter 14 for the past days, at least last night. And to the newcomers, to the first-timers po, it is how we do our sermon, our preaching. We're going from one book to another book, from one chapter to another chapter. And right now, we are in Exodus chapter 14. Manalangin muna ho tayo. Lord, we acknowledge that apart from you, we cannot understand your word. We cannot do anything, Father. But thank you that you have given us the privilege to know you through your word and through the illumination of the Holy Spirit. So God, we bow down to the authority of the scriptures. We open our hearts to accept it with humility. Teach us, Lord, your word. In Jesus' name, amen and amen. Natapos po tayo last Sunday studying Exodus chapter 13. At doon po sa Exodus chapter 13, nakita ho natin kung paano gumalaw ang Diyos sa bayan ng Israel. Sila po ay inalis ng Diyos sa pangaalipin ni Parao at ng buong Ehipsyo at sa pangunguna naman ho ni Moses at ni Aaron. Verse 20 to 22 tells us of chapter 13. So if you'll go back for a while sa chapter 13, verses 20 to 22, it says, "And they moved from Sukkoth and encamped on the edge of the wilderness, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people." Lahat po na ikinig, magsabi ng amen. Ang pinag-uusapan ho ritong pillar ay hindi ho ordinaryong pillar. A careful study po ng Old Testament, especially on this passage, sa Hebrew language po, is a huge pillar. Gigantic in a sense. Okay, huwag mo nating isipin, katulad po ng description ng iba o sa mga pelikula o sa pictures, na maliliit na pillar. These are huge, gigantic pillars. Sa umaga po, they're being guided. Pinangungunahan po sila ng pillar of cloud by day. Kung saan pumunta ho yung pillar of cloud, sumusunod sila. And it was not just meant for guidance, but also to protect them from the sunlight, katulad po ng init natin ngayon. O baka mas mainit pa. Tapos sa gabi naman ho, is a pillar of fire by night to give them light, at the same time, to protect them from any wild animals or from any evil men who's planning to ambush them or to rob them. Okay? So, later on, makikita natin itong pillar of cloud by day and pillar of fire by night
Ito mismo si Jesus. Never na po itong naulit. Ito ho yung kapangyarihan ng Diyos. And take note, the Bible says, these pillars went ahead of them. They're in the position that is before them. Ang maganda pa ho rito, the Bible says, assured us in the last verse of Exodus chapter 13, it says that it did not depart from before the people. Hindi po sila iniwan. Sa umaga, pillar of cloud. Sa gabi ay pillar of fire. So we can clearly see that God displayed this power, number one, una po sa lahat, through His providential guidance. Yan po ang kauna-unahan. So paano dinidisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Through His providential guidance. Let's read verses 1 up to verse 4. Then the Lord said to Moses, I hope you have your Bibles with you, tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pi-Hahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal-Zephon. You shall encamp facing it by the sea. For Pharaoh will say of the people of Israel, they're wandering in the land, the wilderness has shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his hosts, and the Egyptians shall know that I am the Lord, and they did so. Nagbigay po ng ultimate instruction ang Diyos kay Moses kung anong gagawin nila. Now, for us to better understand it, is the map. Alam mo natin, no, since our Genesis study, sila po ay nilagay ng Diyos doon sa Goshen. Now, part pa rin siya ng Egypt, pero not particularly the Egyptian Empire. No, ang Egyptian Empire po ay nasa Ramesses. Now, when they had their exodus, dumaan mismo sila doon sa Ramesses, diretso po papunta ng Red Sea, pero sabi ng Panginoon, mag-camp kayo sa Pi-Hahiroth. Pag nag-camp kayo, facing the Red Sea. Okay? At their back is Ramesses. Doon mismo sila nilagay ng Panginoon para yung mga scouts ni Pharaoh, makita pa rin sila. At mai-report kay Pharaoh, Pharaoh, wala na silang pupuntahan. Pag bumalik sila, pag tumingin sila sa likod, babalik sila sa atin. Pag tumingin sila sa kaliwa, part pa rin ng empire natin. Pag tumingin sila sa kanan, desert. Pag tumingin sila sa harap, Red Sea. They're trapped. They're on the edge of our authority, of our empire. See? Sinadya ho ng Diyos yun. Tactical strategy ang ginawa ho ng Diyos. Para makita ni Pharaoh, yan. They are already at the edge. They're trapped. They cannot go anywhere else. Okay? Yun po ang sabi ng Diyos kay Moses, yun po ang plano ng Diyos para parusahan si Parao at ang buong Ehipsyo. Pero ang matibay na instruction po ng Diyos sa Israel, don't look back. When you camp sa Pi-Hahiroth, you face the Red Sea. Don't look back. Yes, they are at the edge. Makikita niyo po sa mapa, they're at the edge. No? At kayang-kayang habulin po ni Pharaoh and his army. And before them is the Red Sea. Now, lahat po ng gising magsabi na amen. Do you feel the same way? Do you feel that you are at the edge of your life? That it seems your past haunts you? Parang wala ka nang pupuntahan sa pagtingin mo sa harapan mo, Red Sea. Okay? Maaring yung Red Sea mo ngayon, no, yung financial challenges or accountabilities mo. Pag tumingin ka sa likuran, naalala mo yung mga utang mo. Pag tumingin ka sa kanan,
wala kang mahinga ng tulong na. Pagtingin mo sa harap, ang laki ng babayarin mo. Then that's your Red Sea. Maybe your Red Sea right now is a marriage breakdown. Every time titignan mo asawa mo, ang nakikita mo lang, maghihiwalay kayo. It seems na parang hindi na maibabalik ang dati. It seems na hindi na maayos ang relasyon niyo mag-asawa. Maybe your Red Sea is drugs. Na hindi ka pa rin nakakawala. Nandyan pa rin yung Red Sea of drugs or alcohol or gambling. Maybe yung Red Sea mo ay pornography. Na para bang makakalaya ba ako rito? Malalampasan ko ba ito? Maybe that's a Red Sea or any sexual sins. Maybe your Red Sea is pain. Past pain, unforgiveness. Every time you will look at the Red Sea, naalala mo yung mga painful moments at yung hindi mo mapatawad yung mga taong nakagawa ng masama sa'yo. I don't know your Red Sea today. But one thing for sure, you will pass through it. Malalampasan mo yung Red Sea mong yan. Okay? Now, ang question dito, na question ko rin, maring question nyo rin, bakit inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa Red Sea? Bakit inaalaw ni Lord na minsan, nasa edge na tayo ng buhay natin? Na we feel trapped. No, wala na tayong magagawa. Ba't inaalaw ni Lord yung mga bagay na yon? Ba't inalaw ni Lord ang Israel mapunta sa edge? Ba't hindi nila pinadaan sa ibang daan? Ito pong sagot mula sa Bible. Sabi ng verse na binasa natin kanina, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his hosts, and the Egyptians shall know that I am the Lord. Bakit to pinahintulutan ng Diyos na dumating tayo sa edge ng life natin, na wala na tayong magagawa, na para bang imposible nang tumawid sa mga problema ng buhay natin? Ba't inaalaw ni Lord yon? Simple lang ho. Gusto ng Diyos na maluwalhati siya sa lahat ng mga Red Sea natin. Amen? Ano man yung mga Red Sea mo yan, alam ng gusto ng Diyos na mag-glorify siya. Gusto ng Diyos na makita natin na hindi ko to kayang gawin, pero nagawa ko, hindi ko to kayang tawirin itong problemang ito, pero naitawid ko sa tulong ng Panginoon. Kaya ang papuri sa Panginoon. Amen? Katulad ko dati ho, yung galit ko sa tatay ko, akala ko miskin bagong Christian pa lang ako, akala ko hindi mawawala ho. Para bang darating na lang si Lord, andun pa rin yung galit ko sa tatay ko. Pero sa biyaya niya at sa tamang panahon, nakalaya po ako sa galit ko sa tatay ko. Ang mga bisyo maaari sa buhay ninyo, ang mga sama ng loob, ang mga problemang kinakarap nyo, those are your Red Sea. And every time may Red Sea ka sa buhay mo, sabi mo lang, Lord, salamat. Dahil gusto mo lang magpakilala sa akin at sa iyong pagpapakilala ng kapangyarihan mo sa akin, at the end of the road, luluwalatiin kita. Dr. Stephen Lawson once said, and I quote, trials and tribulations are not elective class in the Christian life, but a required course. So don't be surprised. No, kung may mga Red Sea kayong kinakaharap o meron kayong mga Pharaoh na humahabol sa inyo, no, o di kaya kailangan kayo dumaan sa Red Sea, because tribulations and trials, they're part of growing up. To sanctify us. C.H. Spurgeon, sabi niya, the Christian is made strong and firmly rooted by all the trials and storms of life. Sino rito may mga problema ngayong kinakaharap? You have problems, trials, challenges that you're going through right now. Pakitaas mong kamay. Okay? I pray that you will have the same perspective katulad ni George Mueller. Sabi ni George Mueller, trials, I receive them with open arms because they are fuels of my faith. Sabi ng mga pagsubok sa buhay,
tinatanggap ko yan, niyayakap ko yan, dahil yan ay langis ng aking pananampalataya. Ganoon din po ang parang sinabi ni Dr. Bishop J.C. Ryle. Sabi po niya, trials are intended to make us think, to win us from the world, to send us to the Bible, to drive us to our knees. Ang mga problema ho, hindi yan dinisign ng Diyos para ilayo ka niya sa Kanya. Yung mga problemang yan, dinisign ng Diyos para lumapit ka sa Kanya. Okay? Lumapit ka sa Kanya at kumapit ka sa Kanya. Magpakumbaba ka sa Kanya. Dinisay ng Diyos ang problema mo ngayon para lumapit ka sa Kanya at paglapit mo sa Kanya, humingi ka ng tulong, maparanas ang Diyos ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang pagmamahal at katapatan sa iyo. Pag nakita mo yung resulta, sabi mo, si Lord to, salamat po Panginoon. So God displayed His power through providential guidance. Pangalawa ho, God displayed His power through His promised presence. Verse 5 po, tingnan niyo po yung Bible ninyo. When the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servants was changed toward the people, and they said, "What is this we have done that we have let Israel go from serving us?" I hope you're following me. Nasang verse na po ako? Very good. So he made ready his chariot and took his army with him and took 600 chosen chariots and all the other chariots of Egypt with officers over all of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the people of Israel, while the people of Israel were going out defiantly. The Egyptians pursued them, all Pharaoh's horses and chariots and horsemen and his army, and overtook them and camped by the sea by Pi-hahiroth in front of Baal-Zephon. Question. Ising babaw kayo? Tanong ho. Balak ba ni Parao na ibalik sila sa Ehipsyo? Balak ko ba? Kaya niya, pag ginather lahat ng officers niya, ginather lahat ng army niya, para maibalik ang Israel sa Ehipsyo? What do you think? As per description of the verses, makikita natin dito, Pharaoh prepares for war. And Pharaoh, during this time, he is preparing to massacre all the Israelites. Let me explain this. Let me explain this. Alam mo natin si Pharaoh is the king of Egypt. No? The most powerful empire during that time. Walang katulad po nila. Most advanced when it comes to technology, when it comes to their military, sila ho yun. Wala silang kapantay. Take note, ilan po ang sinama niya? Actually, sabi ng Bible, lahat, wala siyang tinira. Maliwanag po yan. Tignan niyo po ulit yung binasa natin verses. All. Ito po, specifically yung sinabi niya. Una ho, 600 chosen chariots. Na pag sinabi yung chosen chariots, by the way, ang chariot po, parang tangke noon. No? Parang APC, Armored Personal Carrier. Okay? Sila ho, merong 600 chosen chariots. Ano po ito? Ito ho ay ginaguide ng isang, what do you call that ba? Parang driver. Tapos yung isa ay meron pong dalang tabak. Sila po yung tinatawag na chosen chariots. Bakit chosen chariots? Sila po yung expert sa pag-massacre, pagpatay. Sila po yung mga lumulusob. Tapos merong mga frontliner na binanggit po sa verse natin, all chariots. Dinifferentiate po yung chosen chariots tsaka sa all chariots. Ito pong all chariots po, ang bit-bit nito, isa o dalawang archers. Ito po ang itsura nila. Yan. So sila po yung frontliner. Sa military, sila po yung army. Sila po yung unang mga lulusob ho. Paglusob nila, magpapalipad po ng mga pana, maraming mamamatay, tapos aalis po sila,
Magbibigay sila ng way dito sa mga chosen chariots, no? Na mga tabak po ang dala, mga expert po sila mag-massacre, kasama po lahat ng kanilang officers. Kaya I don't think Pharaoh and his army, they were pursuing the Israelites so that they can bring them back to Egypt. I don't think that. I don't believe that. Because whenever we read this, it's very clear they're heading for war. Actually, it's not really war. They're heading to massacre all Israelites. Parang sinasabi ni Parao, kung tatakas kayo sa amin, pipiliin ko ng walang makinabang sa inyo. Papatayin namin kayong lahat. See? So anong response? Let's go to verse 10. When Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. Sino namang hindi matatakot, di ba? Slaves versus warriors. So natakot po sila. Anong response sila? And the people of Israel cried out to the Lord. Yun ang maganda. Natakot sila, tapos nag-pray sila sa Panginoon. May kinakatakutan ka ba ngayon? May nakakatakot bang mangyayari sa buhay nyo ngayon? The right response, pray. But look at the roller coaster of this truth. Diretso po tayo. And they feared greatly, and the people of Israel cried out to the Lord. Verse 11. They said to Moses, is it because there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to bring us out of Egypt? Is not this what we have said to you in Egypt? Leave us alone that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. And Moses said to the people, kita nyo, ito, titingin sa lahat po. Takot? Anong response sila? Pray. Pagtapos sila mag-pray, anong response sila? Nanisi. Kita nyo? Natakot, nag-pray, okay na sana eh, no? Nag-pray na eh. Pagkatapos mag-pray, nanisi, ikaw kasi. Can we identify ourselves with the Israelites? Pag tayo natakot, pray ka. Pag nag-pray ka, pag kakatapos mo lang mag-pray, si tatay kasi, si nanay kasi, si pastor kasi. Can you identify yourselves with that? Natakot, nag-pray, okay na. Nanisi. Binato nila yung leader nila. Anong sagot, anong response ni Moses? Ang response ni Moses, in-encourage niya. Tingnan po natin. Verse 13. And Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. Yan ang leader. Amen? Amen po? Yan ang leader. Natatakot na po yung buong Israelites. Sabi niya, okay, matakot. Ang Panginoon, ang tagapagligtas natin. Yung mga si Paraot at ang kanyang hukbo na nakikita nyo, hindi nyo din sila umuling makikita. No, papatayin sila ng Diyos natin. Tapang ni Moses, no? Tignan natin yung sumunod na verse. Verse 14. Sabi doon, the Lord will fight for you. And you have only to be silent. Hayaan mo ang Diyos ang gumalaw, sabi niya. Siya ang lumaban sa inyo. Ang gawin nyo lang, tumahimik. Ba't tumahimik ba sila? Hindi. Puro chiwariwap sila. Puro chiwariwap. Ilan sa ating ganun pang may problema, imbis na tumahimik at manalangin ka, o dakdak ka ng dakdak. Kasi si ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Masung init ang ulo mo, mainit ang panahon, binubuhos mo sa mga anak mo, pati sa aso mo, pati sa pusa mo.
No? Sabi dito, hayaan mo. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban sa inyo. Ano man ang laban mo ngayon, tumawag ka sa Panginoon. Kung ang laban mo, ang Red Sea mo ngayon, asawa mo, anak mo, trabaho mo, pera, kalusugan, tumawag lang tayo sa point manahimik. Ganda na encouragement po ni Moses, di ba? Tumahimik lang kayo. I assure you, itong mga Ehipsyo na nakikita nyo ngayon, di nyo na sila makikita muli. Ang Diyos ang lalaban sa kanila. Galing na? Tingnan niyo sumunod na verse. The Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward." Ano ibig sabihin, Pastor? Tingin sa akin lahat po. Ganito po yan. Gawin natin comic, ha? Sabi ni Moses, "Huwag kayong matakot. Diyos ang lalaban para sa atin. Yang mga nakikita ninyo, papatayin lang lahat ng Diyos at di na silang muling makikita. Tumahimik lang kayo. Maging matapang at huwag mangamba." Amen! Sabi siguro ng mga tao, Amen! Pagtapos yun, pagtalikod ni Moses, Lord, tulong. Lord, tulong, Lord. Nakikita niyo yung kwento? Yan po yung kwento. Nagtapang-tapangan si Moses. Pagtapos ng mga encourage, Lord, tulong. Kaya nirebuke siya ng Panginoon. Verse 16. Sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Anong iniyak-iyak mo?" Sabi niya, "Tell the people of Israel to go forward." Now listen carefully. Ano pinapakita sa atin dito? May mga panahon na dapat manalangin. Pero may mga panahon, huwag kang manalangin, lumakad ka na. Di ba? Halimbawa, pray ka ng pray. Lord, pangalagaan mo ang kalusugan ko, Lord. Lord, alam kong kakain ako ng crispy pata mamaya. At mamayang gabi ay kare-kare. No? At bukas ay na umaga ay lechon. Lord, pangalagaan mo ang kalusugan ko. Sabi ni Lord, "Oy, huwag kang tumawag sa akin. Alam mo nang dapat gawin." Di ba? Lord, pagyamanin nyo kami in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, pagyamanin nyo kami. Hindi ka naman naghanap ng trabaho. There's time to pray. There's time to move. Are you getting the point? Lord, palaguin niyo po yung church namin. Dumami po mga attend. Lord, dumami po yung attend. Maski pray tayo ng pray dito. Pero hanggang hindi tayo nilalakaran natin ang ating panalangin, humayo tayo, mag-share ng gospel, abutin ng mga kamag-anakan, abutin ng mga kakilala, hindi tayo lalago. Lalago numerically. Are we getting the point? Kaya nga nirebuke ng Diyos si Moses eh. Sabi ng Diyos, stop praying. Pray ka ng pray, pray ka ng pray. Start, sabi niya, telling the people to go forward. Lakad na. Pray ka ng pray. Lord, sana makatapos ako ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi ka naman nag-aaral. Maski mag-pray and fasting ka naman. Pero hindi ka naman nag-aaral. Walang mangyayari. Because genuine faith produces works. Naintindihan po natin? Genuine faith produces works. Pray ka ng pray, Lord, tanggalin mo ko sa addiction ko sa pornographiya, addiction ko sa alcohol, addiction ko sa droga, addiction ko sa sugal, online sabong. Pray ka ng pray. Wala ka namang ginagawang aksyon. Diba? Tigilan mo. Move forward. Pinangako na ng Diyos eh. Sinabi na ng Diyos yan eh. Kay Moses, pag pinangako na ho ng Diyos, huwag na tayo pray ng pray. Galawan ho natin. Kilusan po natin. Hindi yung, Lord, nag-aaway kami lagi mag-asawa. Pinagpipray ko, Lord, ayusin mo to, Lord. Kalooban mo ba, Lord, na maging maayos kami mag-asawa? Sabi ni Lord, kalooban ko, di mo na kailangan pag-pray yan. Kumilos ka na. Kung kailangan ka humingi ng tawad, kung kailangan ka magpakumbaba sa asawa mo, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa kanya.
Ang maganda ho rito, itong presensya ng Diyos na pinamalas na po yung kanyang kapangyarihan, siya pa rin ho yung presensya na nararanasan natin. Dahil ang Diyos po natin hindi nagbabago. Ang Diyos po nila Moses, siya pa rin yung Diyos natin. Ang pangako niya po sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung ano man nagaganap sa mga buhay-buhay ninyo. Maaaring may mga pangamba ka sa future. May mga pangamba ka sa panghinaharap. Let me say this. Kung ang buhay mo ay ipapasakop mo sa Kanya, kung ang buhay mo ay isusuko mo sa Kanyang kapamahalaan, hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Diyos natin. Pinangako niyan. Matthew 28:20, anong pangako ng Diyos? I will always be with you even to the end of the age. See? Sasamahan kita. Hanggang sa katapusan ng mundong ito, sasamahan kita. Sa Isaiah chapter 43, verse 2, ang ganda nito. Ang sabi ng Panginoon, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you. Totoo lang ho, ang mahalaga, sinasamahan tayo ng Diyos. Wala pong segundong dumaan sa buhay mo na hindi ka sinamahan ng Diyos. Dahil sinabi niya, I will not leave you, I will not forsake you. Iwan ka man ng asawa mo, iwan ka man ng magulang mo, iwan ka man ng mga anak mo, ang Diyos kahit kailan ay hindi ka iiwan. At di ka lang iiwan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Reverend Dr. Alistair Begg once said, and I quote, do not turn your back like a coward, but play the man. Follow boldly in your master's steps, for he has made this rough journey before you. Better a brief warfare and eternal rest than false peace and everlasting torment. Third, God displayed His power through His purposeful miracles. Basahin po natin verse 16. Sabi ng Panginoon kay Moses, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go through the sea on dry ground, and I will harden the hearts of the Egyptians, so that they shall go in after them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, his chariots, and his horsemen. Nasang verse po ako? 18. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten glory over Pharaoh, his chariots, and his horsemen. See? Pahinga po natin ito, no? Pag ang Diyos ay naghimala, listen carefully, pag ang Diyos ay naghimala sa buhay mo, ito ay para makilala mo siya na makapangyarihan at para maluwalhati mo siya. Sino po rito ngayon na nangailangan ng himala ng Diyos? Sino po nangailangan ng himala? Pakitaas po kamay. No? Para bang nasa isang imposibleng sitwasyon ka o sirkumstansya ka. At kailangan mo ng himala. Tumawag ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. At pag siya'y gumalaw, hindi yan dahil sa laki ng pananampalataya mo sa Kanya, kundi dahil sa Kanyang katapatan, kabutihan, at kapangyarihan sa buhay mo. At nung sinunod po ni Moses ang instruction ng Diyos sa Kanya, the Bible says, then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them. Di ba lagi po nasa unahan yung pillar of cloud tsaka pillar of fire by night? Lagi po nasa unahan. Itong pillar of cloud tsaka pillar of fire, gumalaw. Lumugar sa likuran ng Israel. Siya po ang naghahati sa Israel at sa mga kay Parao at sa kanyang hukbo. At ang sabi doon, coming between the host of Egypt and the host of Israel. And there was the cloud and the darkness, and it lit up the night without one coming near the other. Grabe, no? Parang nagsama yung cloud of pillar at
pillar of cloud at yung pillar of fire, nag-divide po sa Egyptians at sa mga Israelites. And take note, hindi na po siya tinawag na cloud na lamang or pillars. Tingnan niyo po yung verse 19. Then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them. Kita niyo? It's being manifested, it's being controlled by the angel of God. Sino po yung angel of God? Ang tawag po sa theology nito ay Christophany. The appearance of Christ before the New Testament. Si Jesus mismo yun. Creator of heavens and earth. Lumipat po siya ng lugar mula sa unahan ng Israelita, pupunta sa likuran, bit to yung pillar of fire and pillar of cloud. To protect the Israelites. To confuse the Egyptians. Diretso po tayo. Verse 21. I hope you're following me. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by strong east wind all night and made the sea dry land. Grabe, no? And the waters were divided. Gaano kalalim tong Red Sea? 36 floors. Gaano kalalim yung Red Sea. Okay? At ang sabi ng Bible, dumaan po ang malakas na hangin, kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan ng pulang dagat, at ang nangyari po, natuyo. But the Hebrew language for the word dry, ito ho yun. Dry as a desert. Ganun katindi yung pagdaan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi basa-basa, hindi putik-putik. No? Tuyong-tuyo. Nanigas sa tuyo. Yun po yun. Pagdaan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ng Bible po sa atin, verse 22, and the people of Israel went into the midst of the dry ground, the waters being a wall to them on the right hand and on the left. Sipin nyo, pagdaan nila tuyong-tuyo, pero dambuhalang pader na tubig. At pagtingin nila sa kanan, nakakita sila ng dolphin. Pagtingin sa kaliwa, nakakita ng shokoy. Hindi. Nakakita ho ng shark. What are you telling, Pastor Jeff? Sa pag-aaral po, there are 47 kinds of sea animals. Di ko lang ilagay sa slides po eh. 47 kinds of sea animals in the Red Sea. Like dolphins, dugongs, octopus, shark, and other fish. Variety of species of fish. 47 po ang so far na nai-record ho doon. Sino na po nakapunta ng Ocean Park? Ocean Park ka ba yun? Yeah. Pakitaas pa kami. Lahat nakapunta ng Ocean Park. Sipin nyo na lang. Tingin sa akin lahat to. Tiningin nyo, sinadya ng Diyos yun? I do believe so. Siyempre yung mga bata natatakot na, nakisigawan na. Bakit pati yung mga babae nakisigawan na? Para maibsan ang kanilang takot, gumawa ang Diyos ng napakalaking ocean park. Diba? To entertain them. Come to think of it, if you were one of those Israelites passing through, wow. And for 200 years or 400 years, they're living in the desert. Probably it's their first time to see live sea creatures. Hindi ko alam kung nandun si Aquaman. But come to think of it, what a wonderful... Yung mga bata matatanggal yung kanilang fear as they walk through this dry land made by God Himself. Ano po nangyari? Verse 23. The Egyptians pursued and went in after them
into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Verse 24. And in the morning watch, so ang haba ho ng biyahe nila, in the morning watch, the Lord in the pillar of fire and of cloud looked down on the Egyptian forces and threw the Egyptian forces into a panic. O, take note. Isipa ba kayo? Nasang verse na po ako? Verse 25. Take note of that. Clogging their chariot wheels. Yung pinag-aaralan ko po to last Thursday. Sabi ko, anong ibig sabihin ng clogging their chariot wheels? So I need to do an exegetical study. So punta po ako sa word, sa Hebrew language. Ang lumabas ayon po sa Targum. Yung word na clogging, di ba may mga wheels yung chariots? Ang ginawa ho ng Diyos, ayon po sa Targum writings, ito ho, listen carefully. Kinidlatan ng Diyos yung mga gulong ng mga chariots nila. Tandaan nyo, no? Between the Egyptians and the Israelites, pillar of cloud and pillar of fire. Sa science, anong resulta? Anong resulta? Heat and cold. Air. Ano bang resulta? Huh? Lightning. Right? It makes sense. It makes sense. Kaya sabi ng Diyos, inahabol yung bayan ko, ha? Sira ang mga gulong. Yung pa isa. Sira yung mga wheels sila. That's what verse 25 tells us. Clogging their chariot wheels so that they drove heavily, and the Egyptians said, let us flee from before Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. May mga humahabol ba sa inyo? Mga taong gustong sirain ang buhay nyo, sirain ang pangalan nyo, sirain ang pag-unlad ninyo? May mga crab mentality na ayaw nila kayong umunlad, ayaw nilang nakikita kayo na pinagpapala ni Lord. Let me say this. Biski sandamakmak na tao ito. Tandaan mo lang kapatid, sinasamahan ka ng Diyos. Okay? Yun po ang mahalagang katotohanan. Sinasamahan ho tayo ng Diyos. Ano pong sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sino rito may mga inaasahan ka sa Panginoon ngayon? Meron tayong pinagpipray. Meron tayong mga inaasahan sa Panginoon. Pakitaas pong kamay. Huwag okay maya. Exercise faith. Lord, hindi ko pa nakikita. Parang malabo pa. Pero alam ko, Lord, kalooban mo ito at mangyayari ito. Why? Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ganda na sinabi ni Paul Tripp. Sabi niya, you and I simply never know for sure what is coming next. Think about it. Your life has not worked according to your plan. You could not have written yourself into your present situation 20 years ago. Last week didn't work according to your plan. Today won't work according to your plan. Your life is under the wise and sovereign plan of another, and that is God. Dati ho, ang plano kong pakasalan itong babaeng ito. Planado na ho. Pero may nangyari sa amin. Nagkahiwalay kami, hindi natuloy ang kasal, kasi ang plano pala ng Diyos, ang mapangasawa ko, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, sa aking mga mata, ang misis ko. Do you get the point? No? Kung hindi hinayaan ng Diyos na magkaproblema kami at magkahiwalay kami ng ex-GF ko, hindi kami magkakatuluyan ni Sir Jenny. Tandaan natin. At wala akong pagsisisi sa akin. Wala ho. Si Sir Jenny ho, no, biyaya po ng Diyos sa akin. Ako ho,
Habag ng Diyos kay Sir Jim. What am I saying, ho? Maaaring parang pangit na nangyayari sa buhay mo ngayon, pero magtiwala ka lang sa Diyos. Maaaring di natutuloy ang mga plano mo, ang mga negosyong pinaplano mo, feasibility study ka pa, wala namang nangyari, kinauwian sa wala. But don't lose hope. Kasi ang Diyos, mahigit na mas magandang plano kaysa sa plano mo. Amen? Anong gusto mo magplano? Ikaw sa iyong katalinuhan? O sa katalinuhan at karunungan ng Diyos sa lumalang ng langit at lupa, hayaan mo siyang magpresenta ng plano niya para sa iyo. Anong sabi ng Diyos sa bayan ng Huda, noong panahon ni Propeta Jeremiah? Sabi niya, I know the plans I have for you. Look how intimate and personal our God is. Sabi niya, I know look at the personal pronouns. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. If you will just call upon me today. See? May plano ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin hanapin, yung plano ng Diyos para sa atin. Matanong ko lang kayo. Tingin ninyo, yung sinabi ng Diyos kay Moses na yung sila'y nasa harapan ng pulang dagat, tingin nyo naisip ni Moses na hahatiin ng Diyos yung Red Sea? Tingin nyo. Tingin ko hindi naisip ni Moses yun. Na may mga liberal theologians, sabi nila, hindi naman sila dumaan sa Red Sea eh. Sa Sea of Reed. Okay? R-E-E-D. Kung dumaan sila sa Sea of Reed at hindi po sa Red Sea na 36 floors ang lalim at dumaan daw sila sa Sea of Reed, yung ilogo o sapa na hanggang tuhod lang ng tao, kung sila po'y dumaan doon, mas lalong himala yun. Kasi nalunod eh. Yung mga kabayo, yung mga chariots, at yung mga si Paraot, yung mga tao, di ba? Nakita ka na bang taong nalunod sa 3 feet? Naintindihan niyo po ako? Kaya minsan nakakatawa itong mga liberal theologians eh. Now, going back to our text, the Bible says, again, verse 26, matapos sa tayo, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand over the sea, and the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared. And as the Egyptians fled into it, the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea. The waters returned and covered the chariots and the horsemen of all the hosts of Pharaoh that had followed them into the sea. Not one of them remained. Nangyari kung ano yung judgment ni Lord na sinabi na kay Moses. But the people of Israel walked on dry ground through the sea, the waters being a wall to them on their right hand and on the left. Tiki sa akin, no? Ang kapangyarihan ng Diyos ay pagpapala sa lahat ng kanyang mga pinili. Pero kaparusahan sa lahat ng mga suwail sa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pagpapala sa mga nagpapakumbaba. Pero ang parehong kapangyarihan ng Diyos ay isang sumpa sa lahat ng mga mapagmataas. Kita na ho natin. Kaligtasan ang idinulot ng kapangyarihan ng Diyos. Niligtas niya ang bayan ng Israel. Kaparusahan ang idinulot. Pinarusahan ng Diyos ang mga hangal at ubod na yabang ng mga taong di kumikilala sa tunay at tag-iisang Diyos. In our last 2 verses of Exodus chapter 14, it says, Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Israel saw
the great power that the Lord used against the Egyptians. So the people feared the Lord and they believed in the Lord and His servant Moses. Lahat po yan, ebidensya ng mga taong ligtas. Alam niyo ho, ginamit po ito ni Pablo. Itong event na ito ng Exodus chapter 14, crossing the Red Sea, ay ginamit po ni Pablo patungkol sa ating kaligtasan. Saan po yan in particular, Pastor Jeff? Binanggit po sa unang Korinto, kapitulo 10, talatang 1 hanggang 2. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses into the cloud, and into the sea. So inalintulad po ni Pablo ang kaligtasan natin nung niligtas po ng Diyos ang bayan ng Israel sa kamay ni Parao. Tayong lahat din po ay tinawid ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y tinawid ng Diyos mula sa kinapopuotan ng Diyos bilang makasalanan patungo sa kapatawaran at tinuring niyang tayong kanyang mga anak. Tinawid ho tayo ng Diyos. Tinawid ho tayo ng Diyos mula sa isang buhay na walang katiyakan patungo sa kalangitan. Walang relasyon at ugnayan sa Kanya. Tinawid ho tayo ng Diyos patungo sa isang makatotohanang relasyon sa Kanya. Tatlong ebidensya mula po sa verse 30 hanggang 31 ng mga totoong taong ligtas. Una ho, the fear of the Lord. Naniniwala po ako ng isang taong nagsasabing may pagkilala sa Diyos pero namumuhay ng walang takot sa Diyos, ang totoo po ay walang relasyon sa Diyos. Sapagkat makaraan po silang itawid ng Panginoon, nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang sabi ng Biblia, natakot sila sa kapangyarihan na nag-iisang Diyos. Ano po ibig sabihin ng fear of God? Fear of God means a deep awareness of God's presence all the time. Tingin sa akin po, wala pong segundong dumadaan sa buhay nyo na hindi ka sinasamahan ng Diyos. Nakikinig po ba ang bawat isa? Wala ho. Ngayon ho, kasama natin ng Diyos. Paglabas yung mamaya, kasama na ninyo ang Diyos. Tulog kayo, tulog tayo kagabi, sinasamahan tayo ng Diyos. Okay, sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Sinabi na, I will leave you, pag tulog ka na. Hindi ho. Sinasamahan tayo ng Diyos. May fear of God. Kaya, ang isang taong may relasyon sa Diyos, may takot sa Diyos. Isipin nyo lang ho. Tingin ninyo. Mamumuhay ka pa sa chismisan kung alam mong kasama mo, sinasamahan ka ng Diyos. Uy, anong latest kay? Nga pala, kasama ko ang Diyos. Lord, sorry. Tingin mo, manonood ka pa ng pornografiya kung alam mong sinasamahan ka ng Diyos? Uy, latest scandal. Ay, nga pala, kasama ko pala ang Diyos. Di ba? Nakita mo, naiwan ni tatay yung pitaka niya. Pagtingin mo, dami, pwede ko mangupit dito. Ng 500, dito, binibilang ng tatay ko. Kukupit ka na, tapos, nga pala, kasama ko ang Diyos. Let's see. Umiiwas, hindi tayo gumagawa ng kasalanan kasi nga ho, alam natin, sinasamahan tayo ng Diyos. Ang bunga ng takot sa Diyos ay ang pag-iwas sa kasalanan at sa mga tukso. Diba? Kaya nga si Jose, miski merong magandang babae na maharot, alam mo ito sa word, na maharot, may asawa na, si gobernador ng Ehiptyo. Tinawag siya Chelsea. Diba? Nagubad. Hinawakan siya. Anong ginawa ni Joseph? Ha? Kumalas, tumakbo. Dahil bakla siya? Hindi ho. Grabe naman to si Joseph ho. Palay nang lumalapit, di pa tinuka. Kung bakit siya tumakbo at umiwas, sabi po ng Hebreo Kapitulo 11, dahil ayaw niyang magkasala sa Diyos. Alam niya na parang tila baga silang dalawa lang nandun, pero alam niyang sinasamahan siya ng Diyos. Kaya kung meron po isang tao nagsasabing may ugnayan siya sa Diyos, pero ang buhay niya ay walang takot sa Diyos,
wala pong ugnayang totoo siya sa Diyos. Si John Bevere, ito pong sinabi ng ganda ng sinabi niya. Obedience is the outward evidence of the true fear of the Lord. Ang pagsunod sa salita ng Diyos o ang pagsunod sa Diyos, ang totoong ebidensya ng takot sa Diyos. Okay? Pangalawa, na ebidensya na ikaw ay totoong Kristiyano is the belief in the Lord. Ano ibig sabihin yan? Nung nakita nilang kapangyarihan ng Diyos, naniwala na ho ang Israelita sa totoong Diyos. At dahil dito, simbolo ng pagtawid nila sa pulang dagat, sila po ay nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos. Let me say this. Walang totoong relasyon sa Diyos kung walang pagsuko ng buhay sa Diyos. Dalawa na pong kinasal ko this week. Yung isa ho, pangalawa kahapon, at yung isa nung isang araw. Sa darating na Tuesday ho, may kakasal ho ako. Si Brother Epoy. No ho. Sa lahat ng mga kinakasal ko, ito lagi ko sinasabi. Pagkatapos ng araw na ito, ex-GF mo na o ex-BF mo na itong pinakakasalan mo ngayon. At you need to burn your bridges na rin. Sunog na ang buhay binata, sunog na ang buhay dalaga. Magsasama kayo sa isang relasyon. Yung lalaki, sinuko niya ang buhay niya kay Mrs. Si Mrs., yung babae, sinuko niya ang buhay niya kay Mr. Nabubuhay na sila para sa isa't isa. Okay? Ang mag-asawa. Hindi yung gabi na wala kang pakialam doon sa Mrs. mo o sa Mr. mo naghihintay. O gagawa ka ng desisyon, Mrs., na hindi alam ni Mr. Patay na ho tayo. Dahil sinuko na natin, yung nagpakasal ho tayo, sinuko na ho natin ang ating karapatan sa ating asawa. Ganon din po, yung kinilala ho natin ang Diyos at nakipag-ugnayan po ang Diyos sa atin, sinuko na ho natin ang buhay natin sa Kanya. Siya, pastor, sinuko niya ba ang buhay niya sa atin? Ay, hindi niyo ba alam? Sinuko ng Diyos, ni Jesus ang lahat. Sinuko niya ang kanyang pagka-Diyos sa katawang tao, sinuko niya ang kanyang kagustuhan, sinuko niya ang kanyang pagiging hari ng mga hari, sinuko niya ang kanyang pagiging dakilang manilikha ng langit at lupa, nagkatawang tao alinsunod sa kalooban ng Ama. At hinayaan niya pong ipako siya sa krus ng Kalbaryo, sinuko niya ang lahat. Upang ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And for the first time in his life, he experienced death for 3 days. But because he is the Almighty God, the creator of heavens and earth, death cannot hold him. Because after 3 days, he rose again. Don't ever question na hindi sinuko ng Diyos ang buhay niya sa iyo. He surrendered everything. Even his godhood, his deity, and even his humanity, so that we may be forgiven. Ang totoong may relasyon sa Panginoon ay may pagsuko ng buhay sa Panginoon. Bari sabi mo, Pastor Jeff, naniniwala naman ako na may Diyos eh. Yan, maring maniwala ka na may Diyos. Pero ang tanong, sinuko mo ba ang buhay mo sa Diyos? Ito po ang paalala sa atin ni James. Sabi niya, you believe that there's one God? You do well. The devils also believe. And the devil trembles. See? Maging ang mga demonyo naniniwala naman na may Diyos. Pero nanginginig sila dahil alam nila ang kapangyarihan ng Diyos ng Biblia. Totoo lang mga kapatid, kung talagang may relasyon tayo sa Diyos at nakasuko ang ating buhay sa Diyos, sa tuwing tayo matutukso, sa tuwing tayo magkakasala, nanginginig ho tayo.
Sa tuwing tayo sasamba, nandun po ang paggalang at panginginig natin. Sa tuwing tayo makikinig po ng sermon katulad na nangyayari ngayon, nandun po ang ating paggalang at panginginig. Dahil ito po ay salita ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian ng ating sinasamba. Pangatlo at panghuli na yung ebidensya na ikaw ay ligtas katulad ng Israelita. The authority of the Lord. And they believe in the Lord and His servant, Moses. Hindi lang sila nanalig sa Panginoon. Sabi doon, nanalig din sila doon sa piniling leader ng Panginoon sa buhay nila. Sino po yun? Si Moses. Ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Sa lahat ng kanyang nilalang, ang sinasabi lagi ng Diyos, it is good. God blessed them and declared to them, it is good. Lahat to. Isipin niyo, pag unang nilalang ng Diyos ang hayop, saan sila kukuha ng pagkain? Kaya ang unang nilalang ng Diyos, ano? Lupa, tubig. Pangalawang nilalang ng Diyos, halaman, punong kahoy. Saka lumalang ang Diyos ng mga hayop. At yung okay na lahat, saka siya lumalang ng isang Adan. Lahat po yun in order. At bawat araw na paglalang ng Diyos, sabi niya, it is good, and God blessed them. So anong konklusyon natin? Ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy lamang sa mga God-ordained order. Doon lang ho yun. May order ang Diyos. Anong ibig sabihin, Pastor? Sa bansa, ang God-ordained order, pamahalaan. Kaya dapat ito pinapanalangin natin lagi ang pamahalaan. Kaya mapapansin niyo po sa ating closing prayer and benediction, laging kasama po ang pamahalaan. Pangalawa ho, pagdating sa pamilya, ang God-ordained order, magulang. Kung gusto mong maranasan, mga anak, ang pagpapala ng Diyos, mahabang buhay, no? At puspos ang pagpapala, magbigay ka ng paggalang at pagsunod sa iyong magulang. Given na yung magulang mo ay sumusunod sa Diyos. Kasi merong mga magulang. Tama, mali ho. Merong mga magulang. Pinag-aaral lang mabuti yung mga anak kasi ho, puhunan nila sa pagtanda. Para pagtanda ko, may bibili ng Mercury drug. Buong Mercury drugstore pala. Alam niyo bang katungkulan ng mga magulang na suportahan ang mga anak? Pero hindi katungkulan ng mga anak na suportahan ang mga magulang. Sa Bible po yan. Hindi ko sinasabing tigilan niyo ang paggalang. No? Pagmamahal, hindi ho. Pero kung makakatulong po tayo sa ating mga magulang, maganda rin po yan. Lalo po sa mga balo. Sinabi ho ng Biblia, pag balo na ang iyong magulang at hindi mo sinusuportahan ang magulang mo na balo, ibig lang po sabihin yan, mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Grabe, no? Sa pamilya po, magulang po ang God-ordained authority. Pero ulitin ko lang ho, pag ikaw ho ay nag-asawa na, ang priority mo hindi magulang. Ang asawa mo. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na hindi mo nagagalangin magulang mo, hindi mo nasusuportahan, hindi mo namamahalin. Hindi ho. Ang priority mo, asawa mo. Kaya po sabi ng Bible, a man will leave his father and mother and cleave to his wife, and the two will become one flesh. So the leaving and the cleaving. Do you get the point? Mahal ko po mga magulang ko, pero pagdating po sa buhay ko at sa mga desisyon ko, pinag-usapan namin mag-asawa, hindi po ng magulang ko. Dahil may pamilya na po ako. Are we getting the point? No? Pagdating sa marriage po, ang God-ordained order, lalaki ho. Lalaki ang leadership. Lalaki, step up, mga lalaki. No, we should step up in our leadership. God designed you to be leaders in your home, to be leaders in your marriage.
Tayong nagsasabi na, halika na, Sunday, mag-worship tayo kay Lord. Hindi kayo na lang mag-iina, dito na ako sa bahay, magbabantay. Babantayin mo bahay. Hindi, sumama ka, ikaw mag-lead. Pagkakain, anak, misis, honey, babe, ano man tawag mo kay misis, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Take that leadership role. Pagdating sa church, ganun din ho. Kaya never po tayo magkakaroon ng pastora. Dito po sa CCSGM at maging sa Sovereign Grace Church sa buong mundo, never. Sapagkat hindi po dinesenyo ng Diyos ang babae to take the leadership role either in the family, in marriage, or in the church. Pasensya na ho. Na ho. Kung kayo po ay medyo na-offend. Pero the truth of God, they're designed to offend us. Dahil wala ho kayong mababasa sa Bible na babaeng pastor. Sa 1 Timothy chapter 2, pinagbabawal pa nga ho yan. Okay? Maliwanag po yan sa Bible. May mga kaibigan po akong babaeng pastor. Meron no. I don't judge them, but every time they ask me, Pastor Jeff, bakit kayo naniniwala sa pastora? Kasi sinabi ng Bible. You were not designed by God to be leaders in the church and leaders in the home. Okay? As simple as that. Wala na pong ibang reasoning. You don't need to be a theologian to understand what the Bible says in 1 Timothy. Much more, if you study it well, exegetically, makikita nyo talaga, never, na dinisign ng Diyos na magkaroon po ng babaeng pastor. Now, let me say this. Hindi ibig sabihin ang mga lalaki mas magaling kaysa sa mga babae. Sa totoo lang, maraming mas magaling na babae kaysa sa lalaki. Tama, mali? Tama, mali? Di ba ho? Pero yun ang design ni Lord. Ano magagawa mo? Ano magagawa natin? Kasi si Lord ang gumawa sa atin, si Lord ang naggumawa ng psychological makeup natin, alam ni Lord who fits the leadership role. And He designed men to be the leader in the home and even in the church. Ulitin ko lang ho. Pagdating din sa church kasi ho, no, ang mga God-ordained order of leaders, mga pastors and elders. Now listen well. Tingin sa akin, no, hindi ibig sabihin, no, mas banal kami kaysa sa inyo. Hindi po ibig sabihin, no, mas magaling kami kaysa sa inyo. Hindi ibig sabihin, mas prayerful kami kaysa sa inyo. Hindi ho. Ito lang po yung design ni Lord sa amin. Ito yung calling ni Lord sa amin. Okay? No, ibig sabihin yan, kami ho mga pastor at leaders at elders, accountable kami sa Diyos, accountable kami sa inyo. Kayo mga members, accountable una sa Diyos, pero accountable din po kayo sa amin. Accountability is a two-way, has a two-way sense. We are all accountable to God, and we are all accountable to each other. Because God is the God of order. Okay? Thank God for women in the church. Ako po, tingin ko hindi tayo abuti ng 32 years in God's kindness kung wala po masisipag, mapanalanginin, supportive na mga kababaihan sa church na ito. Tingin ko hindi tayo abot ng 16 churches ang CCSGM sa buong Pilipinas kung wala po mga supportive women doon sa 16 local churches na yon. Mahalaga po ang role ninyo sa church. No? Pero hindi po kayo dinisign ng Panginoon to be pastors. Bakit to? Church na ito, sabi niya, I will build my church. Sabi ni Jesus, I will build my church. At siya rin po ang nagsabi ng design that men should be in the position of leadership, especially pastoral leadership. Because God is the God of order. Okay? So as He put
to order our lives, we submit to His authority and acknowledge His lordship over us. Ilan naman gusto ni Lord? When there is order, surely God is there. And if God is there, surely His presence and His power, His grace, His mercy will always be there. I would like to close with what Michael Catt once said. Ito pong sabi ni Michael Catt. A man who fears God fears no man. The only fear you should have is a fear of losing the touch of God in your life. Tagalogin ko. Ang isang taong may takot sa Diyos ay walang kinatatakutang tao. Ang dapat katakutan ng isang taong may takot sa Diyos ay ang takot na hindi siya samahan ng Diyos sa kanyang buhay. Ilang po ang dapat natin katakutan. Hindi tayo samahan ng Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sapagkat Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. At kung paano mong pinaranas ang kapangyarihan mo sa bayan ng Israel, dito po sa Exodo Kapitulo 14, Ikaw pa rin ang Diyos na nagpaparanas sa amin ng iyong kapangyarihan. Sa iyong paggabay, sa buhay namin, sa iyong probisyon, sa iyong pagkilos, sa lahat ng aming mga sitwasyon. At salamat o Diyos dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Salamat din, Ama, sapagkat sa likod na kami po ay makasalanan, pinili mo kaming maging sa iyo. Hinango mo kami, tinawid mo kami, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Mula sa kaparusahan patungo sa kalangitan. At naging posible ang lahat ng bagay ng ito sa isang makahimalang kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na si Kristo Jesus, 2,000 taon ang nakararaan. Kaya lubos po ang aming kagalakan. Mamuhay po kami ng may totoong relasyon, ugnayan sa iyo, pinapahayag sa isang buhay na may takot sa iyo, at may pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at pagsuko ng aming buhay sa iyo araw-araw. Purihin at luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.